Kabanata 5301. Nanatili ang pag-ikot ng mga mata ni Arlette Pagan matapos marinig ang mga sinabi ni Cora. Isang malamig na hangin ang bumalot sa kanyang magandang mukha. Ang pamilyang Pagan ay tapat lamang sa negosyo. Tunay ang lahat ng aming mga anti-gang gamit. Kung gusto ninyo, maaari kayong magtungo anumang oras. Totoo ba iyon? Bahagyang ngumiti si Cora habang sumandal siya. Sabihin mo sa akin, kung pupunta ako sa tindahan ng mga anti-gang gamit ng pamilya ninyo at ituro ang ilang mga bagay, at sabihin na ang mga iyon lamang ang tunay na mga anti-gang gamit doon. Maniniwala ba sa akin ang lahat? O mas maniniwala sila sa inyong sira na reputasyon? Biglang nagbago ang mukha ni Arlette. Wala kang hiya. Tama iyon. Talaga namang wala akong hiya. Lumapit si Cora bago niya tinapik ang mukha ni Arlette. Kahit na ganoon, bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo ang 51% ng mga shares ng Archa Corporation. Doon lamang kita hahayaang umalis kasama ang pamilya mo. Ibigay mo lang sa akin ang mga dokumento. Siyempre, maaari mong tanggihan ang alok, ngunit magkakaroon lamang ng isang resulta na naghihintay sa iyo. Ang pagkalugi. Ikaw, nang gustong sampalan ni Arlette si Cora dahil sa galit niya. May isang tao na tumapik sa kanyang balikat, hudyat na kumalma siya. Lumapit si Harvey York bago bahagyang ngumiti. Miss Cora, tama ba? Sigurado ka bang maniniwala sa iyo ang lahat? Iniisip mo ba na ikaw ay Diyos? Iniisip mo ba na ang lahat ay mahuhugasan ng isang salita mula sa iyo? Sino ka ba? Anong karapatan mo para kausapin si Cora? Tama iyon. Malinaw na may masamang binabalak ka, base sa iyong pagiging mapagtago. Lumuhad ka at humingi ng tawad bago ko pasadahan ang bibig mo. Walang hiya na ininsulto ng mga taong nasa likod ni Cora si Harvey, na para bang gusto nilang patayin siya. Umiling si Cora, pinigilan ang mga tao sa likod niya bago nagpakita ng seryosong mukha habang nakatingin kay Harvey. Sino ka? Hindi mo ba alam? Pagkatapos ng lahat, ikaw ang naghahanap sa akin. Natigilan si Arlette bago bumalik sa kanyang ulirat. Tinuro ni Cora ang karamihan ng hindi sinasagot ang tanong ni Harvey. Tanungin mo sila kung naniniwala sila sa akin o hindi. Sinabi ko na ang natitirang 3 hanay ng mga bato ay walang silbi. Kung sasabihin ko iyon, wala itong ibang kahulugan kundi ang katotohanan. Kung sasabihin ko na ang mga anti-gang gamit ng Archa Corporation lahat ay peke, wala itong ibang kahulugan kundi ang maging peke. Tama ba ako, lahat? Oo, naniniwala kami kay Miss Cora. Saan ka ba nanggaling, bata? Gusto mo bang mamatay? Paano mo nagawang tanungin si Miss Cora? Iniisip mo ba na makukuha mo ang atensyon niya sa ganito? Gaano ka ba kawalang alam? Ganap na hindi pinansin ni Harvey ang karamihan at pumalakpak siya. Dahil sa sobrang tiwala mo. Bakit hindi tayo maglaro? Kung matatalo ako, ibibigay ko ang gusto mo. Pero kung manalo ako, mayroon lamang akong isang kondisyon. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Arlette at sa rock gambling site dahil sa iyong maluwag na bibig. Ano sa tingin mo? Luluhod. Pasensya na. Agad na napunta ang mga mata ng lahat kay Harvey. Sa paningin ng lahat si Harvey York ay isang hangal lamang. Gusto niyang makipagpastahan kay Cora. Sino ba siya sa tingin niya? Karapat-dapat ba siya? Kahit ang pamilyang Pagan isa sa 6 na hermit family ay lubos na natalo kay Cora. Ano pa ang magagawa ni Harvey? Sa ganitong sitwasyon ang mga ordinaryong tao ay tiyak na makikipagkasundo kay Cora. Marahil ay aalagaan pa nga siya para hindi na siya magdulot ng anumang problema. Siguradong desperado siyang mamatay dahil sa pagsuwi niya sa ganitong paraan. Ang mga tao sa likod ni Cora ay nagpakita ng mga mapanghusgang tingin habang nakatingin kay Harvey na puno ng pangungutya. Gusto sanang magsalita si Arlette Pagan pero nag-atubili siya bago hinayaan si Harvey na magdesisyon. Natatakot ka ba, Cora? Nagpakita ng kalmadong ekspresyon si Harvey. Pipili rin ako ng 12 bato. Ginagarantiya ko na ang mga hiyas na pipiliin ko ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa mga pipiliin mo. Ano sa tingin mo? Tumawa ang lahat matapos marinig ang pahayag ni Harvey. Nagtaka sila kung anong uri ng pastahan ang iminumungkahi ni Harvey.
Pagsusugal sa bato. Paano kaya makakalaban ng taong ito na mula sa wala si Miss Cora? Tumayo ang isang lalaki na nakasuot ng itim na damit at tinuro si Harvey. Sino sa tingin mo ang sarili mo, bastardo? Anong karapatan mo para hamunin ang aming junior sa ganitong paraan? Iniisip mo ba na makukuha mo ang lahat mula sa kanya? Pagkatapos tinitigan ng lalaki si Arlette ng isang masidhing tingin. Nanginginig si Arlette matapos makita ang tingin ng lalaki bago hindi sinasadyang nagtago sa likod ni Harvey. Sampal, bago pa makapagsalita ang iba o maipakita ang kanilang tunay na saloobin. Humakbang si Harvey at itinulak ang likod ng kanyang palad. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit na naniniwala na siya ay mahusay sa martial arts ay hindi man lang nakapag-react sa oras. Lumipad ang kanyang katawan bago bumagsak sa lupa. Gamulong siya sa lupa ng ilang sandali bago tuluyang nakatayo muli. Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang isang basang tuwalya mula kay Kate Bolton bago ito itinapon sa lalaki. Si Arlette ay kaibigan ko. Talagang gusto mo bang mamatay? Ang pagmumura sa kaibigan ko sa harap ko ay parang pagmumura sa akin. Alam ni Harvey kung gaano kahambog ang mga tao sa banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts. Kung umatras siya ngayon lalo lamang magiging hambog ang mga taong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang sirain ang kanilang tapang ngayon. Natakpan ng lalaki ang kanyang mukha sa kawalang paniwala. Bastardo, sigaw niya ng nanginginig na boses. Matagal na akong nabubuhay. Pero kahit ang sariling ama ko ay hindi pa ako binubugbog. Paano mo nagawa iyon? Kumilos ka. Patayin mo siya. Sapat na. Hinaway ni Cora ang kanyang kamay habang ang mga tao sa likod niya ay handang kumilos. Maraming beses na sinabi sa amin ng aming guro, kinakatawan namin ang banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts. Hindi tayo pwedeng magsamantala sa mahina at dapat tayong mangumbinsi ng mga tao gamit ang katwiran. Bukod dito, hindi ba nakikita mo na siya ay isang tauhan lamang ni Arlette? Gusto niyang makipagpastahan sa master. Ang cute naman. Pagkatapos tumingin si Cora kay Arlette. Miss Arlette, sa tingin ko dapat mong alagaan ang aso mo. Gayunpaman ang may-ari ay dapat palaging mananagot tuwing nakakagat ang kanyang aso. Siyempre alam ni Cora ang pagkakakilanlan ni Harvey York. Alam niya na hindi siya maaaring manalo kung gagawa siya ng mapanganib na aksyon. Sinadya niyang magpanggap na pinipigilan ang mga tao sa likod niya para wala ng dahilan si Harvey para lumaban. Kung lalaban pa rin si Harvey sa ganitong sitwasyon, masisisi siya kahit na siya ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa. Sa parehong oras, tinawag lamang ni Cora si Harvey na tauhan kaya hindi maipahayag ni Harvey ang kanyang pagkakakilanlan. Maaari siyang patuloy na pilitin sa ganitong paraan. Nagpakita ng paghamak ang karamihan nang makita nila si Harvey. Hindi nakakapagtaka na tumatahol siya sa lahat ng nakikita niya. Siya ang aso ng pamilyang Pagan. Kung gayon, mas mabuti kung magpakamatay na lang siya. Kahit papaano makakakuha siya ng pakinabang sa pamamagitan ng pagiging alaga. Wala siyang makukuha kung siya ay isang tauhan lamang. Kung ang teritoryo ay hindi pag-aari ng pamilyang Pagan, malamang na nalunod na si Harvey ngayon. Naging medyo magulo ang buong sitwasyon. Si Cora at ang iba ay handa nang gamitin ang pagkakataong ito para makatakas. Siyempre hindi kapakipakinabang para sa kanila na patuloy na makipaglaban kay Harvey. Makinig ng mabuti. Mahal ko si Harvey. Siya ang aking magiging kasintahan. Pinili ko siya para maging akin. Maraming tao ang lubos na nagulat sa mga sinabi ni Arlette. Sa lugar na ito, ang kanyang mga salita ay akin din. Ang kanyang saloobin ay kumakatawan din sa buong pamilyang Pagan. Kung gusto niyang makipagpastahan kay Cora, susundin ng pamilya. Maglakas loob ka ba, Cora? Tinitigan ng karamihan si Harvey ng mga nakakatawang tingin. Naglabas ng isang pag-iinsulto si Cora. Alam ko. Sinabi ng aking guro na makakaranas ako ng iba't ibang bagay bago ako umalis. Binalaan niya lamang ako tungkol sa pang-aakit ng mga kabit. Hindi ko maintindihan noon, pero ngayon naiintindihan ko na. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang kabit na mayabang na tulad nito.
Bahagyang ngumiti si Cora habang nakatingin kay Harvey. Iminumungkahi kung humanap ka ng ibang lalaki, Miss Arlette. Marami akong mga kapatid ngayon. Ipakikilala kita sa sinuman na gusto mo. Ikaw ay isang batang babae. Hindi mo kailangan ng isang kabit na tulad niya. Nagsimulang tumawa ang grupo ng mga lalaki sa paligid ni Cora matapos marinig ang kanyang mga salita. Tama na ang pag-uusap, Cora. Hindi pinlano ni Harvey na talakayin ang bagay na iyon. Tinanong lang kita. Matapang ka ba? Sinabi mo na ang mga bato ay walang silbi, tama? Kung gayon, bakit ka natatakot sa akin ngayon? O ibig mo bang sabihin na mayroong higit pang mga hiyas kaysa sa kaya mong makita? Ginawa mo ang lahat ng ito, para lang isipin ng pamilyang pagan na ang mga bato ay walang silbi. Pagkatapos, plano mong kunin ang mga bato pagkatapos na itapon ang mga ito. Kung talagang wala kang pera, dapat mo na lang sabihin sa akin. Ano ang punto ng pagkilos na parang isang mapanlinlang na babae? Walang punto. Hindi ka maglakas loob na makipagpustahan sa akin. Iniiwasan mo ang paksang ito dahil natatakot ka, tama? Malamig na tumitig si Cora matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey York. Naningkit ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Harvey bago naglabas ng isang pag-iinsulto. Natatakot. Wala akong alam na salitang iyon sa aking diksyonaryo simula noong bata pa ako. Ako mismo ang naghiwa ng mga pusa at aso mula noong 3 taong gulang ako. Minsan nag-iisa akong natulog sa sementeryo noong 6 na taong gulang ako. Hinila ko pa nga ang isang bangkay mula sa morgue noong 9 na taong gulang ako. Hindi ko kailanman nakilala ang takot. Bukod dito, hindi ako interesado sa isang walang kwentang pastahan na tulad ng sa iyo. Kung handa kang magtaas ng pusta, handa akong makipaglaro. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Cora. Kahit na ganoon, maglakas loob ka ba? Magsalita, sagot ni Harvey. Kung matatalo ako, maglalakad ako palabas ng lungsod na ito. Kung matatalo ka, gagawin mo rin ang parehong bagay. Paano ba ang tunog na iyon? Tumawa si Harvey. Hindi pa sapat iyon. Bakit hindi ako magdagdag ng iba pa? Kung matatalo ako, akin ka habang buhay. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Pero kung matatalo ka, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Okay, maglakas loob ka ba? Tumayo lang si Cora bago nagpakita ng kaunting galit sa kanyang mga mata. Ang kanyang nakatatanda ay kumukulo sa galit matapos matigilan ng ilang sandali. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, bastardo? Paano mo nagawang hilingin sa aming junior na magtrabaho para sa iyo? Alam mo ba kung sino siya? Kahit ang mga nangungunang prinsipe at mga batang Panginoon ay kailangang magbigay ng respeto sa kanya. Anong karapatan mo para makipagpastahan sa kanya? Ngumiti si Harvey habang inihagis ang isang badge sa mesa. Gamit ito. Kinatawan ng Martial Arts Alliance ng Bansa H. Lumitaw ang mga salitang iyon sa isipan ng mga tao matapos makita ang badge. Agad silang napasinghap bago nagpakita ng tunay na kakilakilabot na mga ekspresyon. Ang ibang mga tao sa paligid ay hindi alam ang ibig sabihin ng titulo. Pero bilang mga alagad ng banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts, alam na alam nila ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ng lahat ng banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts ay pagod na sa pakikinig sa lahat ng alamat ng kinatawan. Automatikong nag-freeze ang mga alagad. Ang lalaking sinampal sa mukha ay parang hindi na maglakas loob na maghihiganti. Nagpakita ng mga naguguluhang tingin ang mga babae nang makita nila si Harvey. Nakaramdam sila ng halo ng puot, paghanga, at takot. Nag-atubili si Arlette Pagan ng ilang sandali bago nagbuntong hininga. Ang ginawa lang niya ay tumingin sa likod ni Harvey. Napagtanto niya na may mas malaking distansya sa pagitan nila ni Harvey sa isang punto. Nawala ang mapagmataas na tingin sa mukha ni Cora habang nagpapadala siya ng isang naguguluhang tingin kay Harvey. Alam na niya si Harvey, pero hindi niya inaasahan na maglakas loob siyang itapon ang badge ng walang pakialam. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Harvey ng ilang sandali. Okay, dahil gusto mong makipagpastahan ako sa iyo. Makikita natin kung mas matalas ang aking mga mata kaysa sa iyong dila.
Kung manalo ka, akin ka. Pero kung matatalo ka, akin ka. Ito ay isang kasunduan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5305. Hindi pinansin ni Harvey York si Cora habang nagyayabang siya. Hinaway niya ang kanyang kamay, hudyat kay Kate Bolton na ihanda ang kontrata. Sa kanyang paningin, ang mga tao mula sa banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts ay pawang mayabang. Kung wala ang kontrata, magiging masama kung iiwan ni Cora ang kanyang pusta. Matapos magawa ang kontrata, nilagdaan ni Harvey ang kanyang pangalan bago ito basta na lang inihagi sa harap ni Cora. Nag-atubili si Cora ng ilang sandali bago nilagdaan ang kanyang pangalan habang nakangisi. Tara na, isara ang buong lugar na ito. Naglabas ng pag-iinsulto si Cora matapos makita na kinuha ni Harvey ang kontrata. Siyempre, medyo kumpiyansa siya sa kanyang teknik sa pagtuklas ng enerhiya. Talagang naniniwala siya na matatalo si Harvey. Naningkit ang mga mata ni Harvey kay Cora. Hindi ako mag-aabuso sa iyo. Pipili ako ng 12 bato dito. Wala namang problema doon, di ba? Mabilis na tumibok ang puso ni Cora matapos makita ang kumpiyansa ni Harvey. Okay, may isang kondisyon ako. Ang aking mga tauhan ang maghahalo sa pagkakasunod-sunod ng lahat ng mga bato. Hindi natin gusto na may manday ngayon, di ba? Siyempre. Hinaway ni Harvey ang kanyang kamay. Bibigyan kita ng 2 oras. Magsisimula akong pumili pagkatapos noon. Naningkit si Cora, na parang may nagawa siyang mali. Sa kabila nito, hinaway pa rin niya ang kanyang kamay, hudyat sa kanyang mga tauhan na simulan ang paghahalo ng mga bato. Pagkatapos, sinuri niya ang buong lugar gamit ang kanyang teknik sa pagtuklas ng enerhiya. Matapos kumpirmahin na wala siyang nailantad, nakahinga siya ng maluwag. Magkakaroon ng isang mapagpasyang labanan sina Harvey at Cora. Tuwang-tuwa ang karamihan matapos marinig iyon. Halos tanghali na, pero walang umalis sa stadium. Plano nilang manatili at panuulin ang malaking palabas bago gumawa ng ibang bagay. Di nagtagal, lumipas ang 2 oras. Matapos uminom ng 2 buong palayok ng tsaa sa silid pahingahan, basta na lang lumapit si Harvey sa lokasyon. Si Cora, na medyo naiinis, sumulyap sa kanya bago sa wakas ay nagsalita. Maaari na tayong magsimula ngayon, di ba? Makukuha mo ang sapat na oras sa loob ng kalahating oras para pumili. Huminga ng malalim si Cora para pakalmihin ang sarili. Kung magtagumpay siya sa paggawa kay Harvey na maging kanyang tauhan, matatapos na ang kanyang misyon. Matapos marinig ang mga sinabi ni Cora, nagsimulang sumigaw ang naghihintay na karamihan. Simulan, simulan, okay, sa iyo na iyon. Tumawa si Harvey. Kumuha ka ng ilang mga bato gamit lamang ang isang sulyap. Hindi ka tanggap-tanggap para sa akin na masyadong matagal. Kung gayon, pipiliin ko ito. Basta na lang itinuro ni Harvey ang 12 bato. Natahimik ang lahat bago sumabog sa pagtawa. Ayon sa mga patakaran ng pagsusugal sa bato, mas malaki ang bato, mas malamang na ito ay isang hiyas. Gayunpaman, lahat ng mga bato na kinuha ni Harvey ay mas maliit kaysa sa palad ng isang tao. Walang bihasang tao ang titingin man lang sa mga batong iyon. Mas malaki ang tsansa ni Harvey na manalo sa loterya kaysa sa makakuha ng isang hiyas mula sa mga batong kinuha niya. Natigilan si Cora bago nagpakita ng isang mayabang na ngiti. Maaari kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon kung titigil ka. Lumuhad ka at tawagin mo akong ina. Huminga ng malalim si Harvey York. Hindi ka pa nga nagkakaedad, at gusto mo na akong tawagin ka ng ganyan. Bata, namula ang mukha ni Cora. Anak ng tinapa, sigaw niya. Paano mo nagawang asarin ako ng ganito? Kapag natalo ka, papaghuhugasan kita ng paa ko araw-araw. Natigilan ang mga tao sa tabi ni Cora bago tumingin kay Harvey nang may inggit at paninibugho. Kumunat ang noo ni Harvey bago nagpagulong-gulong ang kanyang mga mata. Hindi ako interesado. Kung matatalo ka, papakuha kita ng tsaa, magmap ng sahig, at maghugas ng banyo sa Hall of Good Fortune araw-araw.
Makakakuha ka ng lahat ng kailangan mo. Kabilang na ang pagkain at tirahan. Huwag kang mag-alala. Mabilis na huminga si Cora. Sa wakas, nagawa niyang pakalmihin ang sarili bago nagsalita. Basagin ang mga bato. Gusto kong makita kung paano mo matutupad ang mga salitang iyon gamit ang lahat ng basura na ito. Ngumiti si Harvey bago nagsenyas sa panday na buksan ang bato, hindi pinapansin ang nag-aalalang ekspresyon ni Arlette. Nag-atubili ang panday ng ilang sandali bago maingat na binuksan ang bato. Crack! Nabasag at bumukas ang bato bago nagpakita ng isang itim na materyal. Medyo na-excite ang karamihan bago nag-click ang kanilang mga dila matapos makita ang nasa loob. Alam mo ba ang mga patakaran sa paglalaro ng pagsusugal sa bato o hindi, bata? Sigaw ng isang tao, at itinuro si Harvey. Luluhad ako at tatawagan kitang tatay kung makakahanap ka ng anumang hiya sa mga maliliit na batong iyon. Pasensya na, pero hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng isang ama na tulad ko, sagot ni Harvey. Ikaw, galit na sumigaw ang lalaki. Makikita ko kung paano ka magkakamali mamaya. Magpatuloy, crack. Ang pangalawang bato ay may kaunting berde, pero hindi pa rin ito isang hiyas. Malamang nakakailanganin pa ng ilang daang taon bago ito tuluyang makabuo ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Patuloy na nababasag ang mga bato. Lahat ay talagang walang silbi. Malamig na tumawa ang karamihan matapos makita ang eksena. Tumawa rin ang mga tao sa paligid ni Arlette. Si Kinatawang York ay magaling sa pakikipaglaban. Pero hindi gumagana ang kanyang utak. Pagkatapos ng lahat, hindi kailangan ang kanyang mga kalamnan sa pagsusugal sa bato. Iniisip niya na magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil malakas siya. Anong nakakatawa, kahit na ganoon, hindi nang ahas na magsalita ang mga taong iyon dahil mataas pa rin ang katayuan ni Harvey. Ang tanging magagawa nila ay tumingin kay Harvey ng pagkasuklam. Nagsimulang itiklop ang kanilang mga braso ang magagandang estudyante. Napalitan ng mga tingin ng pagkasuklam ang kanilang mapagmahal na mga tingin. Kahit gaano pa kalakas ang isang tao, hindi siya maaaring umangat ng walang matalinong isipan. Mukhang puro salita lang si Kinatawan York. Humakbang si Cora. Kung luluhod ka at aaminin ang pagkatalo ngayon, maaari akong magbigay ng paraan palabas. Kapag natapos na ang huling bato, malamang na hindi mo na ito makuha. Hindi ka na makakakuha ng isa pang pagkakataon para makakuha ng piyansa sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, ang kontrata ay sa iyo. Paiintindihin kita sa mga kahihinatnan ng pakikipaglaban sa akin. Kalmado at nakangiting uminom ng tsaa si Harvey bago pinigilan ang mga aksyon ng panday. Anuman ang mangyari, hayaan mo na lang mangyari. Ngumiti si Harvey York. Dahil mabait ka ng ganito, bibigyan din kita ng pagkakataon. Lumuhad ka at humingi ng tawad para sa lahat ng mga mayabang na salitang iyon. Mag-iwan ka ng $150 milyong dito para mabayaran ang mga pagkalugi ng Stone Gambling Site, at saka ko palang maisip na hindi pa bubuksan ang batong ito sa panday. Mag-iiwan ako ng respeto para sa iyo at sa iyong guro. Pero kung hindi, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Nagulat ang lahat bago sila sumabog sa pagtawa. Nakakita na sila ng maraming tao na nagyayabang noon. Pero ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang taong nagpapakita ng kanyang lakas sa bingit ng kamatayan. Nanginginig ang katawan ni Cora sa galit matapos makita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey. Buksan mo na ngayon, sigaw niya, at itinuro si Harvey. Makikita natin kung gusto mong maglingkod sa akin. Magsisisi ka. Pagkatapos, sumulyap siya sa panday. Mangyaring mag-ingat ka sa pagbubukas nito. Gupitan lamang ng 1 pulgada ang lalim at alisin ang balat. Natigilan ang panday habang nakatingin kay Arlette bago dahan-daw ang sinimulan ng makina. Ang balat na 1 pulgada ang kapal ay napakababasagan para sa makabagong teknolohiya. Nakikita na ng karamihan ang berde sa loob ng 1 segundo lamang. Natahimik ang panday, pagkatapos ay mabilis na nagpalit ng ilang mga kagamitan para maingat na alisin ang balat na parang talaba. Ito ay isang hiyas. Mukhang ang Emperor's Jewel ito. Ang bagay na iyon ay walang halaga.
Paano nangyari iyon? Nagkagulo ang karamihan matapos makita ang eksena. Masyadong mahalaga ang Emperor's Jewels. Sa sandaling ipinakita ang hiyas, napagpasyahan na ang laban. Kahit gaano pa karami ang mga hiyas na mabuksan ni Korra, hindi ito maihahambing sa Emperor's Gems. Bukod dito, ang hiyas ay ang pinakamalinis. Ang presyo ay hindi maisip kung ito ay ibinebenta sa auction. 150 milyon. Bibilhin ko ito, sigaw ng isang tao. Magbabayad ako ng doble, ibigay mo lang sa akin. Hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Oo, tunay na nakakabukas ng mata ito. Nanginginig ang karamihan sa excitement. Ang Stone Gambling Site ay tiyak na magiging alamat matapos ang presensya ng Emperor's Gems. Patawarin mo ako, ngumiti si Harvey, at inilapag ang kanyang tasa ng tsaa. Hindi ko ibebenta ang hiyas na iyon. Sa halip, ipapakita ang mga hiyas dito. Ang kanyang pagganap ay ipapakita sa lahat, na kahit ang mukhang basura ay may mga kayamanan na hindi masabi sa loob. Ang pagsusugal sa bato ay tungkol sa mga ideyang tulad nito, di ba? Magiging kahihiyan na iwanan ang ganitong kayamanan dahil sa isang tagalabas, di ba? Sa aking paningin, hindi rin masama. Basta na lang itinuro ni Harvey ang ilang mga bato. Mabilis na sumugod ang ilang tao sa mga bato, kinuha ang lahat ng kaya nilang kunin. Matapos itong putulin, nakita ang mga hiyas sa loob. Hindi ito isang Emperor's Jewel, pero bihira pa rin itong makita. Nagkagulo ang karamihan. Sila ay mga bihasang rock gamblers, pero pinagulo ni Korra ang kanilang paghuhusga. Nagmadali silang pumasok sa field bago nagsimulang saliksikin ang mga magagamit na bato, at agad na naging maingay ang buong lugar. Agad na nasira ang mahusay na plano ni Korra dahil kay Harvey York. Nang lumitaw ang Emperor's Jewel, talagang natalo si Korra. Mukhang kakila-kilabot siya nang makita ang eksena, na parang hindi pa rin siya makapaniwala sa anumang nakita niya sa oras na iyon. May ilang magagandang alagad ang nagsample pa sa kanilang mga mukha, na nagnanais na panaginip lang ang lahat. Nanalo tayo, bumalik sa katinuan si Arlette Pagan bago tumalon-talon habang nakayakap kay Harvey. Nakahinga ng maluwag si Kate Bolton. Ngumiti rin ang mga tauhan ng Archa Corporation. Hindi nila inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Kung gayon, umalis na tayo dito. Tama, hindi ka ba sasama sa amin? Kailangan namin ng isang taong maghahain ng tsaa sa amin sa panahon ng pagdiriwang, di ba? Ngumiti si Harvey kay Korra. Mayroon akong kontrata. Hindi mo na ito makakancel ngayon, di ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Korra habang nanginginig ang kanyang buong mukha. Naglabas siya ng isang malamig na tawa pagkatapos noon. Paano mo nagawang sabihin pa rin sa akin na tuparin ang aking pangako? Itinanam mo ang Emperor Gem sa loob ng isang koleksyon ng mga bato, pagkatapos ay tinakpan ang enerhiya gamit ang pulbus. Pinag-initan mo ako ng sapat para makipagkasundo sa iyo pagkatapos noon. Sinasabi mo na nanalo ka matapos gawin ang isang bagay na nakakahiya. Paano mo nagawa iyon? Hindi ito bilang laro. Kumunot ang noo ni Arlette. Kung plano mong umatras, sabihin mo na lang. Ang pamilyang Pagan ay palaging matapat sa negosyo. Natural lang na nanalo kami ng matapat at patas. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang bato? Natuto akong tuklasin ang enerhiya sa mga bato mula noong bata pa ako. Wala sa bato. Paano ko hindi nakita ang isang espesyal na bagay? Malamang na mayroon kang ginawang pandaraya sa bato. Tinawag mo kaming mga mandaraya. Ang iyong teknik sa pagtuklas ng enerhiya ay dapat na nagmula sa Book of Changes. Kahit na ganoon, hindi ka sapat na magaling. Maaari mo lamang gamitin ang teknik na iyon ng 12 beses bawat araw. Kung gagamitin mo ito sa 13 pagkakataon, hindi ka lang masasaktan, kundi direktang maapektuhan ang iyong paghuhusga. Bukod dito, ang teknik na ito ay naiimpluwensyahan ng iyong pagmamahal sa mga hiyas. Makikita mo muna ang hiyas na uri ng bagyo. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat batong pinipili mo ay isang hiyas na uri ng bagyo. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga nakatatanda ni Korra.
Siyempre, alam ni Harvey ang katotohanan. Kung gayon, bakit mo pinili ang hiyas mula sa ikatlong grupo? Bakit hindi mo pinili ang una o ang pangalawa? Sinasabi mo ba na hindi mo ito binasag muna? Tumawa si Harvey. Okay, gagawin ko ito ngayon. Basta na lang kumuha si Harvey ng ilang mga bato mula sa una at pangalawang grupo. Mabilis na kinuha ng mga tauhan ni Arlette ang mga bato bago binasag ang mga ito, na nagpapakita ng mga hiyas sa loob. Walang mga hiyas na uri ng bagyo, pero disente pa rin ang presyo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Cora. Malinaw na pinahiya siya ni Harvey sa harap ng lahat. Sa parehong oras, ipinahiwatig din nito na ang lahat ng kanyang sinabi noon ay isang hayagang kasinungalingan. Matapos makita ang mga tingin ng madlan na nagbago mula sa paghanga patungo sa pagkasuklam, nagngit-ngit sa galit si Cora. Ano ba ang gusto mo, Harvey? Sigaw niya, na nakangisi. Simple, may dalawang pagpipilian ka. Una, maging ang aking tauhan ayon sa kontrata. Pangalawa, magbayad ng $150 milyong bilang kabayaran sa Stone Gambling Site, pagkatapos sabihin mo sa akin kung sino ang nagpadala sa iyo dito. Kung sasabihin mo ang totoo, maaari kang umalis. Naramdaman ni Cora ang lamig. Hindi niya inaasahan na alam na pala ni Harvey ang lahat. Sa katunayan, kusang loob siyang nanginag matapos isipin ang taong nagpadala sa kanya dito. Ano ang ibig mong sabihin? Nagpunta lang ako dito para maglaro. Handa akong aminin ang pagkatalo. Sasama ako sa iyo. Gusto kong makita kung ano ang gagawin mo sa akin. Kung sisirain mo ang aking kadalisayan, hindi ka hahayaan ng aking paaralan. Ngumiti lang si Harvey. Huwag kang mag-alala. Hindi ako interesado sa iyo o sa iyong kadalisayan. Cade, kunin mo si Castile Foster. Dalhin mo siya para maglinis ng banyo. Hindi mahalaga kung pampubliko o pribadong banyo. Ipadala mo lang siya sa anumang banyo na kailangang linisin. Libre iyon. Tiyak na malinis din ang banyo. Gustong-gusto ito ng mga nakatatanda. Pumalakpak si Cade Bolton. Hindi na kailangan si Castile para dito. Iwanan mo na lang sa akin. Hindi siya makakatulog bago maglinis ng kahit 100 banyo. Tumawa ng malakas si Cade. Kinagat ni Cora ang kanyang mga ngipin matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Paano mo nagawang ipahiya ako ng ganito? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng ganoong aksyon? Kahihinatnan. Bahagyang ngumiti si Harvey. Ang alam ko lang ay ipapahayag ko ang ating kontrata sa publiko kung hindi ka susunod. Huhukuman ng lahat ang tama at mali. Isipin mo, mas gugustuhin mo bang mapahiya ang iyong sarili o ang iyong buong paaralan? Maghihintay ako. Tumalikod si Harvey at umalis sa eksena. Tumingin sa isa't isa ang mga alagad ng banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts. Hindi kita hahayaang makatakas sa ganito, Harvey. Sigaw ni Cora, na nakangisi. Aalis na kami. Lumapit si Cade nang may masayang ngiti nang aalis na si Cora. Sino ang nagsabi na maaari kang umalis, Miss Cora? Naalala ko lang na kailangan ding linisin ang lugar na ito. Tapusin mo ito dito bago ka umalis. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga kagamitan. Handa na ito. Kalahating oras ang lumipas, tumakas si Harvey papunta sa Hall of Fortune matapos kumain sa gilid ng kalsada kasama si Arlette. Nasa waltzing si Mandy Zimmer. Hindi pa sila opisyal na kasal. Pero hindi pa rin kayang tiisin ni Harvey ang tingin ni Arlette sa kanya. Magiging kanyang pagkain siya kung hindi siya agad tumakas. Matapos bumalik sa Hall of Fortune, tumingin si Harvey sa eksena bago tinulungan ang malaking grupo ng mga customer sa harap niya. Nagpakita ng mga masayang ekspresyon ang mga customer matapos makita ang pagdating ni Harvey. Sa wakas, nagawa niyang harapin ang lahat sa gabi. Ang iba pang mga customer ay nag-uusap ng basta-basta sa isa't isa, at ginagawa ang kanilang makakaya para hindi mapagod si Harvey. Kabanata 5310. Habang handa ng harapin ni Harvey York ang mga customer ng sabay-sabay, isang malakas na sigaw ang narinig. Naitulak ang mga customer sa gilid bago dumaan ang isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng maitim na berdeng suit. Lahat sila ay may matitinding tingin, nakataas ang kanilang mga ulo,
at halata na hindi sila ordinaryong tao. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking nakasuot ng salamin na may gintong gilid, maputi ang balat, at singkit ang mga mata, na nagdulot ng takot sa mga tao sa paligid niya. Kalmado siyang sumulong sa harap ng lahat. Sumulong sina Castile Foster at ang iba pa. Sino kayo? Ano ang problema? Ngumiti ang lalaki. Ito ba ang Hall of Fortune? Tama. Ano iyon? Sagot ni Castile. Sinipa ng lalaki si Castile sa lupa bago naglabas ng isang upuan at umupo. Maganda iyon. Dapat may isang lalaki na nagngangalang Harvey York dito. Ilabas mo siya dito ngayon. Bantayan mo ang iyong bibig. Kakatapos lang magdeposito ng pera ni Kellan Ruiz nang tumayo siya ng may madilim na tingin. Hindi ito ang lugar para maglaro ka. Ano kung maglaro ako? Kalmado ang ekspresyon ng lalaki, pero ang kanyang aura ay nakakatakot. Dalhin mo si Harvey dito ngayon. Ano ba ang problema mo? Talagang nagalit si Kellan. Iniisip mo ba na tatawag ka ng ganun sa pangalan ni Sir York? Sampal. Agad na sinampal ng lalaki si Kellan sa mukha. Ano ba ang lahat ng sigaw mo? Manahimik ka. Kung magsasalita pa siya, patayin mo siya. Itinaas ng mga tao sa likod ng lalaki ang kanilang mga baril bago itinutok ang barriles mismo sa ulo ni Kellan. Hindi pa nakakakita ng ganoong tanawin ang mga customer. Sumigaw sila sa takot bago tumakbo sa mga sulok ng bulwagan, at natatakot na masangkot sila. Ilang tao na gustong magsalita laban sa lalaki ay agad na sumuko sa kanilang mga plano nang makita nila ang nakasabit na baril. Sabihin mo ang iyong pangalan kung maglakas loob ka. Sigaw ni Kellan kahit na nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Hindi ka makakatakas sa ganito. Kahanga-hanga. Nagulat ang lalaki sa katigasan ni Kellan bago tinapik ang mukha ni Kellan ng may pagkamausisa. Miles Keaton mula sa Myth Council. Lumapit ka sa akin kung maglakas loob ka. Narito ako. Mag-isip ka ng mabuti bago mo gawin iyon. Mahilig akong mangsira ng buong pamilya. Hindi ako nagiging madali sa mga taong nagbibigay sa akin ng mahihirap na oras. Naningkit ang mga mata ni Harvey matapos marinig ang pangalan. Ang Myth Council ay isa sa mga banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts na dalubhasa sa mga baril at nakatagong armas. Ayon sa alamat, nagmula rin doon ang Royal Flush. Pero sa kabilang banda, hindi maisip ni Harvey ang anumang ginawa niya para dalawin siya ng mga taong iyon. Kahit ang mga taong tila may magandang reputasyon ay naglakbay hanggang dito para lang bigyan siya ng mahirap na oras. Uulitin ko muli, dalhin mo si Harvey dito ngayon.